Ibinunyag naman ni Senador Jinggoy Estrada na si PDAF scam whistleblower Ruby Tuason ang may pinakamalaking pakinabang sa Malampaya Fund Scam. Kaugnay ito sa isinagawang investigasyon ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersyal na Malampaya Fund. Ito ang malita ni Joyce Balaño. Nais ni Senator Jinggoy Estrada na humarap sa pagdinig ng Senado sa umano'y maanumalyang paggamit ng Malampaya Fund sila Ruby Tuazon at Janet Lim Napoles. Aniya, ito ay upang ipaliwanag ng dalawa kung paano nila nilustay ang naturang pondo. Ayon kay Senator Estrada, pinakamalaking kumita sa naturang proyekto si Tuazon na nakabili pa umano ng mansyon sa Dasmariñas Village sa Makati City. Yung mansyon na pinatayo ni Mrs. Tuazon, mga 200 plus million. And I've been there. Malaki talaga yung bahay. Kompleto, may swimming pool, tig-isang kwarto, malaki yung bahay. Si Tuazon ay isa sa mga whistleblower sa kaso ng PDAF scam at nagdawit din kay Senator Estrada sa naturang scam. Samantala, sa pagpapatuloy naman ng bill hearing ni Senator Estrada, inilahad ni PDAF scam whistleblower Ben Hurloy ang kanyang ebidensya sa paggamit ng senador sa codename na Kong Biazon. Ayon kay Luy, meron siyang kopya ng mga endorsement letter ng senador na naglalaman ng SARO numbers na tumutugma sa SARO sa kanyang disbursement reports na nakapangalan sa isang alias Kong Biazon. Itinanggi naman ito ng senador. Yung endorsement letters na pinirmahan ng mga senators na sinasabi nila, these are only recommendatory. Bahala na implementing agencies to decide whether to grant our request or not. And kung nag-grant yung request namin na mapunta sa certain NGOs, that does not automatically mean na kami tumanggap ng kickback, rebates, or commission. Ngunit iginiit ng whistleblower na tumatanggap ang senador ng kickbacks mula kay Janet Lim Napoles. Patunay dito ang pag-abot niya ng komisyon ng senador sa kaibigan nitong negosyante na si Juan Nang. Ngunit nang hingan naman ng mga maestrado ng Katibayan si Luy sa kanyang pahayag, wala itong maipakita dahil sinasabi lamang anya ito sa kanya ni Napoles. Dahil dito, sinabi ni Associate Justice Cristina Cornejo na puro spekulasyon lamang ito ni Ben Hur at walang basihan ang alegasyon. Of course I will deny that. That's not true. I know Juan Nang, I know him personally. He's my kumpare. Maybe he has a different transaction with Ms. Napoles, which I don't know. Bukas sasalang ulit sa witness stand ng prosekusyon si PDAF scam whistleblower Ben Hurloy upang tumestigo laban kay Senator Jinggoy Estrada. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide.